una sa lahat, papurihan natin ang iisang Diyos, ang marunong sa lahat. Sa Kanya natin iukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Jesus Christ na ating Panginoon. Okay, Romans chapter 8 verse 29. Sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Okay, sa Holy Bible, madalas nating mabasa ang salitang mga hinirang. Ang ibig sabihin yan ay ang mga itinalaga o ang mga pinili ng Diyos. Ayon sa Holy Bible, ang mga hinirang ng Diyos ay ang lahi or ang descendants ni Abraham. Ito'y mula kay Isaac na anak ni Abraham at kay Jacob na anak ni Isaac at apo ni Abraham. Ang lipi ni Jacob ang pinili ng Diyos. Ito'y ang 12 mga anak ni Jacob or ang tinatawag na 12 tribes ng Israel. So ayon sa kasulatan, pinili na ng Diyos kung sino ang sa Kanya bago pa likhain ang sanlibutan. Sinasabi sa Romans 9 verse 11 to 13 na ipinakikilala ng Diyos na ang pagpili niya ay ayon sa Kanyang sariling panukala or plano at hindi batay sa gawa ng tao. Sapagkat bago pa ipanganak ang mga bata, ito'y sina Jacob at Isa, ang kambal na mga anak ni Isaac, at bago pa makagawa ng mabuti o masama, sinabi na ng Diyos kay Rebecca, asawa ni Isaac, na maglilingkod ang nakatatanda sa kapatid na nakababata. Ayon sa nasusulat, minahal ng Diyos si Jacob at kinapuutan si Isa. Si Jacob ang nakababatang kapatid ni Isa. Sila'y kambal, ngunit si Isa ang unang lumabas sa tiyan ni Rebecca. So bago pa ipanganak sina Jacob at Isa, at bago pa makagawa ng mabuti o masama, pinili na ng Diyos si Jacob. Kaya't ang pagpili ng Diyos ay ayon sa Kanyang sariling plano or purpose at hindi dahil sa gawa ng tao ayon sa kasulatan. Sa Jeremiah chapter 1 verse 4, sinabi ng Diyos kay Propeta Jeremiah na pinili na kita bago ka ipinaglihi upang maging propeta sa lahat ng bansa. So bago pa tayo ipinaglihi or bago pa tayo ipanganak, pinili na tayo ng Diyos upang maging Kanya at upang gamitin sa Kanyang plano or purpose. Maaring hindi niya tayo gawing propeta dahil hindi naman lahat ginagawang propeta ng Diyos. Ang ating pananalig kay Jesus Christ or ang ating pagiging Kristiyano ay hindi ito accident. Talagang ito'y kalooban ng Diyos. Pinili na tayo ng Diyos noon pa man sa gitna ng napakaraming tao. So kahit saang lupalop tayo ng mundo makarating, mahahanap pa rin tayo ng Panginoon sapagkat sinabi ng Panginoong Hesus na naparito siya upang hanapin at iligtas ang mga naligaw. Ito'y ang mga naligaw na descendants or lahi ni Abraham. Tayo rin ay kabilang sa lahi ni Abraham dahil sa ating pananalig kay Jesus Christ. Okay, sa Romans 8 verse 29 to 30, sinasabi na sapagkat sa mulat-mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak, si Jesus Christ nating Panginoon. At sa gayoy, naging panganay natin siya. At ang mga itinalaga o ang mga pinili ng Diyos ay Kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay Kanyang pinawalang sala or iniligtas. At ang Kanyang mga pinawalang sala ay Kanyang binigyan ng karangalan. So ang mga pinili ng Diyos ay Kanyang tinatawag, meaning tinatawag na magsisi at manalig sa Panginoong Hesus upang maging banal or matuwid sa harapan ng Diyos. Sapagkat ang plano ng Diyos noon pa man para sa ating mga nananalig ay adapin tayo upang maging anak din tayo ng Diyos tulad ng Panginoong Hesus. At sa gayoy naging panganay natin siya ayon sa kasulatan. Sinasabi sa Ephesians 1 verse 3 to 5 na pinagkalooban tayo ng Diyos ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Jesus Christ. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal or matuwid at walang kapintasan sa harap ng Diyos. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y Kanyang itinalaga upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesus Christ. Iyan ang layunin at kalooban ng Diyos. So dahil sa kagandahang loob o pag-ibig ng Diyos, tayo'y pinili niya. Ito'y dahil sa
pag-ibig ng Diyos, hindi dahil sa ating mga gawa, ayon sa kasulatan. So, lahat tayo ay may potential. Kailangan lamang mag-aral tayo ng Biblia, ng Gospel, sapagkat ang Gospel, ayon sa Romans 1 verse 16 to 17, ang Gospel or ang Good News ay ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas sa bawat nananampalataya. Inihahayag ng Gospel na ang pagpapawalang sala or ang pagliligtas ng Diyos ay nagsisimula sa pananampalataya at nagiging ganap or nagiging complete sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayon sa nasusulat, ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay or maliligtas. So, kailangan talaga mag-aral tayo ng gospel sapagkat ang mag-aral tayo ng salita ng Diyos sapagkat ayon sa Romans 10 verse 17, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig ng salita ng Diyos, or ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig ng salita ng Diyos. So, kailangan talaga mag-aral tayo ng Bible. At kapag nag-aral tayo ng Bible at magkaroon tayo ng paghahangad na makilala at mahalin ang Diyos at magkaroon ng pitak sa ating puso ang salita ng Diyos, ibig sabihin, isa tayo sa mga pinili ng Diyos. Sinasabi sa John 3 verse 16 to 17, na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, hindi upang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. So tayong mga nananalig kay Jesus Christ ay ligtas na. Ito'y pangako ayon sa Romans 8 verse 24. At inaasahan natin ang kaganapan nito. Itong kaganapan or fulfillment, ito'y ang pag-adapt sa atin ng Diyos at ito'y magaganap sa huling araw. Kaya't buong tiyaga tayong maghintay.